Ayan, marami tayong kakalikutin ngayon guys. 5 electric fan siya, 2 stand fan at saka 3 disc fan. So shoutout natin si Ma'am Aida ng Santa Cruz, Bacnotan, La Union. Yung 4 na nandito mga kalikot, siya yung may-ari. Tapos shoutout na rin natin yung mga sumusuporta sa ating channel at saka sa mga nag-comment na rin sa ating comment section. Shoutout natin si Chris Paul Chavez Hingpit, Katikyu Gaming, Ginny Pidulaton, DJ Napano Gaho, at saka kay Cristel Ingracia. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa ating channel. So kapag bago lang po kayo sa aking channel at nagustuhan nyo yung mga ganitong video mga kalikot, huwag nyo pong kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Unahin muna natin mga kalikot yung 2 stand fan. So ito muna yung unahin natin. Same procedure pa rin mga kalikot. Testerin natin yung kanyang power cord. So lagi naman natin to ginagawa kapag nagto-troubleshoot tayo ng isang electric fan. Switch na natin. So ayan guys, wala tayong reading sa ating tester. So dalawa lang yung posibilidad na problema niyan. Either dito sa kanyang power cord or doon sa kanyang thermal fuse. Pero pag okay naman yung dalawa, so may problema na yung kanyang motor mga kalikot kapag ganon. Pero pwede rin dito sa kanyang switch kapag naglo-lose contact yung kanyang switch. Okay, baklasin muna natin mga kalikot. So yung mga frame nito mga kalikot, iniwan na natin doon sa bahay ng may-ari. Kaya ganito na lang yung kinukuha ko. Para pagdating doon sa bahay nila, assemble na lang. Tanggalin muna natin yung kanyang switch. Tapos yung kanyang capacitor. Kaya natin binabalik yung mga tornilyo para alam na natin ibalik mamaya. Tapos hindi rin makalat. So ganun lang yung diskarte niyan mga kalikot. Testerin natin yung kanyang power cord. Ayan, may reading naman sa ating tester. Buo yung isang line niya. So dito naman sa isang line niya, ayan, okay naman. So ibig sabihin may problema na dito sa kanyang motor. Pwede rin na nasunog siya, pwede rin na na-open na yung kanyang thermal fuse. Bubuksan na natin yung kanyang motor mga kalikot. Kapag hinuhugot natin yung motor mga kalikot, dandahanin lang natin. Baka masugatan natin yung kanyang winding. So mukhang malinis naman yung kanyang winding. Tapos dito, ililinisin natin mamaya mga kalikot yung kanyang shafting. So mukhang wala namang tama. Ayan o, malinis pa. Tapos ito naman, i-check natin kung may sunog siya or na-open lang yung kanyang thermal fuse. Dito mga kalikot, ayan o, nangitim siya. So hindi natin sure kung nasunog siya or itong insulator niya lang yung umitim. So, nandito yung kanyang thermal fuse. Ayan yung puti na yan. So yan yung i-check natin. Pero tanggalin na rin natin itong kanyang mga insulator dito sa mga terminal ng wire. Baka may sunog siya dito. At least makita na natin yung problema. Ayan, mukhang wala namang sunog. Kung baga ito lang yung nangitim yung mga insulator niya. Okay, so hanapin na lang natin yung terminal ng thermal fuse niya mga kalikot. Tapos testerin natin. Ayan, itong dalawa yung terminal ng kanyang fuse. So yan yung titesterin natin. Ayan mga kalikot oh. Open yung kanyang thermal fuse. So putol siya. Tanggalin natin. Or try muna natin na pagdikitin mga kalikot yung thermal fuse niya. Saka natin testerin yung kanyang power cord para malaman natin kung walang problema yung kanyang winding. Ayan, so nakabit na natin siya. Ngayon dito tayo magtitester mga kalikot. Tapos switch natin. Ayan mga kalikot oh.
nag-reading na kaagad siya. Ayan. Number 1, number 2, number 3. Ayan. So, ibig sabihin, okay yung kanyang winding motor. So, nagkaroon lang ng problema dito sa kanyang thermal fuse. So, yun nga, wala tayong available na or stock ng thermal fuse. Magne-next tayo ulit mga kalikot dun sa isang stand fan. Wag muna natin ito baklasin. Bibilhan muna natin. At least, nalaman natin na okay yung kanyang winding motor. So, ito lang naman yung importante. So, dito naman sa kanyang shafting, ayan. Wala naman siyang tama or groove, walang gasgas. Kahit dun sa harap mga kalikot, malinis siya. A few moments later. Dito tayo ulit sa isang unit mga kalikot. Same pa rin, testerin ulit natin siya. Tapos switch natin. Ayan guys, so walang reading sa ating tester. I-short natin yung ating tester, okay naman. Ayan, so walang reading sa ating tester mga kalikot. So ganun ulit, baklasin ulit natin yung kanyang motor mga kalikot. Ayan mga kalikot, kaya wag natin biglain kapag hinihila natin ito. So baka mahila natin na bigla, so magkakaroon ng problema yung ating winding motor. Lalo na kapag matagal na yung electric pan, malutong na yung mga panali niya. So habang nakabaklas na yung kanyang terminal dito sa mga wire niya, i-check na natin yung kanyang thermal fuse. Dandahanin na lang natin, baka maputol natin. So ganun kapag nagto-troubleshoot tayo mga kalikot. Tapos check na rin natin kung may problema dito sa kanyang winding. Nakita na natin yung kanyang fuse. So ito siya. Testerin natin mga kalikot. Ayan guys, walang reading sa ating tester. So ibig sabihin open na itong kanyang thermal fuse. Try natin pagdikitin, tapos testerin ulit natin yung kanyang power cord, tapos i-switch natin siya. Ayan guys, may reading sa ating tester. Ayan, nagagalaw-galaw lang kasi. Ayan, number 2, number 3. Ayan. So ibig sabihin yan mga kalikot, okay yung kanyang winding motor. So nagkaroon siya ng problema dito sa kanyang thermal fuse. So thermal fuse pa rin yung problema niya mga kalikot. Okay, update ko na lang kayo kapag nabilan na natin ng mga thermal fuse mga kalikot, yung mga electric pan na ginagawa natin. Tapos yung mga ibang parts na rin. Hugasan ko muna to para ma-check yung shafting bushing niya. So dito kasi sobrang dikit, tapos dito rin sa harap, ayan, hindi na maikot. Ayan. So hugasan muna natin para ma-check lang natin, para maisama sa listahan natin ng parts na mabibili. Ito guys, talian ko muna, tapos update ko na lang kayo ulit. Hugasan ko muna to ng gasolina, or lilinisan muna natin ng gasolina. Tapos kapag nakompleto na natin yung mga parts mga kalikot, tapos mahina yung kanyang ikot, so may mga available naman tayong capacitor dyan. So doon na lang natin i-video kapag may problema yung mga capacitor ng inaayos nating mga unit mga kalikot. So ito hindi muna natin babaklasin kasi nakakabit pa siya dito sa mga winding. So hindi muna natin siya babaklasin, saka na lang natin baklasin kapag mahina yung starting niya. So doon na lang tayo mag troubleshoot ulit. So kung mahina yung starting niya, papalitan na lang natin. Kapag matigas ikutin yung shafting ng electric pan mga kalikot, huwag nyong pilitin. Ang gagawin nyo lang dyan guys, buhusan nyo ng or linisin nyo muna ng gasolina. Ayan, ganyan. Ayan, para lumambot yung mga dumi. Tapos patuluan natin siya. Ayan, sobrang higpit kasi mga kalikot. Kasi kapag pinilit natin yan, baka magasgasan lang yung ating shafting. So sayang. So dito sa kanyang likod, ayan, medyo okay pa naman. Wala namang gasgas or groove. So dito lang, ayan hindi natin maikot. So linisan muna natin ng gasolina, patakan natin para lumambot yung dumi. Ayan mga kalikot, lumambot na yung dumi. So ganun lang yung gagawin nyo guys. Ayan. So linisan ko muna, tapos i-check natin kung may tama yung shafting niya dito sa harap. So sa likod okay naman. Dito naman mga kalikot sa kanyang shafting bandang harap,
sa tapat mismo ng bushing, ayan, wala naman siyang gas-gas or groove. Okay pa siya mga kalikot. Malagkit lang siya dun sa dumi. So ayan okay na siya, freewheeling na or freewheel na. So walang tama yung kanyang bushing shafting. Bali nagka problema lang dito sa kanyang thermal fuse mga kalikot. So parehas na thermal fuse yung problema ng dalawang stand fan natin. Okay, proceed ulit tayo dun sa pangatlong unit natin mga kalikot. Check natin kung ano yung mga parts na sira. Dito naman sa pangatlong unit natin, ayan, natanggal na yung kanyang capacitor. Tapos ito, ayan mukhang nangingitim na yung mga winding niya. So testerin muna natin. Ayan, mahigpit rin yung kanyang shafting. So hindi natin siya maikot. Ito naman mga kalikot, yung switch niya naiwan na doon kasi baklas-baklas na yung mga wire niya. So ite-testing na lang natin kung okay pa yung kanyang motor. Ayan, so may reading sa ating tester yung number 1 niya, yung number 2. Ayan, okay siya, number 3. Ayan, so okay yung kanyang motor mga kalikot. Okay, ang gagawin na lang natin, okay naman yung kanyang motor. I-check na lang natin mga kalikot kung okay yung kanyang bushing shafting. So ito, sa susunod na lang to mga kalikot kapag inassemble na natin, kapag kompleto na yung mga parts. Kasi marami naman akong extrang capacitor. So yung thermal fuse lang yung wala tayo, tapos yung bushing shafting. Ayan guys, nabaklas na rin pala siya sa kanyang bushing. Ayan, natanggal na yung bushing niya. Tapos yung pinakalak ng bushing, sira na din. So mukhang ginalaw nila to. Baka masugatan natin yung kanyang motor. Tanggalin muna natin tong gearbox niya. Ayan. Ayan, sobrang lagkit niya. Lagyan natin ng gasolina. Ayan mga kalikot, nilagyan nila ng grasa yung oil foam, kaya sobrang lagkit niya. Tapos ayan, mahirap tanggalin yung bushing. Tapos yung lock ng bushing niya sira na rin. Dito sa kanyang motor mga kalikot, okay naman. So nagkaroon siya ng problema sa kanyang bushing shafting. Ayan siguro hindi nila alam ilagay. Tapos dito sa lagayan ng lock niya, bungi-bungi na rin. Pero pwede pa yan. Palitan lang ito, nasira na to Ayan putol na yung pinakalock ng bushing niya. Dito naman guys, ayan, okay naman yung shafting niya. Kaso nga lang, dito sa bandang likod hindi natin matanggal. Natanggal natin yung bushing niya dito sa harap mga kalikot. Ayan maraming gasgas sa loob, tapos may mga groove na siya. So kung ibabalik natin to, baka gasgasin niya rin yung ating shafting. Mukhang okay naman yung kanyang shafting. Kapag okay dito sa bandang likod, yung bushing lang yung papalitan natin. Ayan may mga groove na. So hindi man kita sa ating camera, pero hindi na natin to pwedeng ibalik kasi marami ng gasgas yung kanyang bushing. Natanggal na natin yung bushing shafting mga kalikot. So dito guys, naipit lang siya sa dumi, pero malinis yung kanyang bushing. So dito guys, hindi na natin papalitan tong panglikod na bushing. Ito lang, pangharap lang yung papalitan natin. Tapos itong crown nya or yung pinakalak ng ating bushing. Tapos dito guys, sa bandang likod na shafting, mukhang bago pa siya. Ayan Tapos dito sa harap, okay siya. So hindi na natin palitan. Ang papalitan lang natin yung lock ng bushing, tapos isang bushing mga kalikot. Hugasan na rin natin to, ibalik na lang. Kasi mas maganda kapag may oil foam yung isang bushing para tumagal yung kanyang langis. So next ulit tayo dun sa isang unit natin mga kalikot. Isusunod natin mga kalikot itong disc pan. Baklasin muna natin. Ginamitan na ng pang construction. Ayan may alambre na siya.
putol na pala itong thread niya dito sa kanyang lock ng frame. Ang gagawin natin dyan mga kalikot, dito na natin siya i-screw yung kanyang frame. Wag na natin ibalik itong mga alambre. Dito naman mga kalikot, ayan, free wheel naman siya. Wala namang problema sa bushing shafting niya. Dito pa rin tayo magti-test point sa kanyang power cord. Switch na natin. Ayan. So walang reading sa ating tester. So ibig sabihin same pa rin, may problema sa switch. Pwede rin lost contact or dito sa power cord. Tapos dito sa kanyang thermal fuse or yung pinakahuli, yung kanyang mismong motor kung sunog na siya. Dito na lang natin siya baklasin mga kalikot para mabaklas natin yung buong motor niya. Check na rin natin kung baka dito siya naputol para yung kanyang power cord ma-tester na rin natin. Testerin natin yung kanyang power cord. Ayan, may reading sa ating tester. Yung isang line naman, ayan. So ibig sabihin okay yung kanyang power cord. Ayan. So walang reading sa ating tester. So baklasin talaga natin yung kanyang motor mga kalikot. Ayan, para komportable tayo sa pag baklas ng kanyang motor, tanggalin na lang natin dito. Ayan. Kapag hindi nyo guys kabisado yung color coding niya, mag-iwan kayo ng kulay, yung kulay ng wire. So pwede na natin tanggalin yung kanyang motor. Dandaanin lang natin mga kalikot kasi natanggal na yung dalawang panali niya. Hanapin natin yung kanyang thermal fuse mga kalikot. So check rin natin kung baka nasunog siya. So mukhang okay naman. I-check lang natin kung okay pa yung kanyang motor. Irekta natin siya. Ayan, dumikit yung magnetic wire natin. Sumama. Buti hindi naputol. Okay, so ito na yung kanyang thermal fuse. Kaya kapag nagre-repair kayo mga kalikot, mas maigi talaga na lagyan natin ng thermal fuse yung motor ng isang electric fan. Kasi para maprotekta niya yung ating motor. Kung baga nagkaroon ng problema doon sa kanyang bushing shafting, ipit siya. So natutulog tayo, hindi natin nakita na huminto na pala yung ating electric fan, pero umuugong na lang tapos huminto na siya. Syempre iinit yung ating motor. So kung wala siyang fuse, syempre ang madadali dyan yung mismong winding ng kanyang motor. So kung may fuse siya mga kalikot, so yung fuse lang yung bibigay. Check natin yung kanyang thermal fuse. Testerin natin siya. Ayan guys, walang reading sa ating tester. So ibig sabihin open na itong kanyang thermal fuse. Try natin na pagbuhulin, tapos testerin natin siya. Check natin kung okay yung kanyang motor. Napagbuhol na natin yung connection ng thermal fuse. So i-check natin yung motor kung okay siya. Kung baga dinirekta natin siya mga kalikot, para ma-check lang natin kung okay yung winding ng kanyang motor. So testerin na natin. Ayun guys, mukhang may problema sa kanyang motor. Ayan, okay naman yung ating tester. O baka dito lang sa connection natin, baka may coated yung ating contact or dito sa wire nya. Kuskusin muna natin yung contact ng thermal fuse mga kalikot, tapos pagbuhulin natin siya, tapos testerin ulit natin. Ayan guys, so nagka-reading na sa ating tester. Ayan so ibig sabihin nag-lost contact lang kanina nung pinagbuhol natin kasi may varnish siya. So itong pink yung walang connection mga kalikot, baka putol siya. So i-check natin baka naputol. Bali yung number 1 yung wala. Ayun, ito nga naputol. Naputol siya mga kalikot.
So kung nahanap natin yung kaputol niya mga kalikot, so ibig sabihin okay yung kanyang winding. Siguro nung pagbaklas natin kanina. Ayan mga kalikot, oh, putol siya. Yan. So dalawang wire, so hanapin muna natin. Nahanap na natin mga kalikot yung kaputol niya. So ito. Bali dalawa pala siya. Dumikit siya dun sa varnish ng banda dito sa kanyang wire. So ito siya mga kalikot. Yan, bali idudugtong ko na lang tapos talian natin siya. So okay pa itong kanyang motor mga kalikot. Tapos dito naman sa kanyang shafting, ayan oh. Mukhang bago pa, pati dito sa harap niya walang tama. So mayroon pang isang kakalikutin natin. Try natin kung kaya pa ng oras natin kasi medyo hapon na rin. I-overtime natin itong maliit mga kalikot. Testerin muna natin. Yung ganitong electric pan mga kalikot, iba yung motor nya. Yan, testerin muna natin. Check natin kung okay yung kanyang motor. Switch na natin. Ayan guys. So walang reading sa ating tester. Ayan. Baklasin natin dito sa kanyang switch, baka dito lang nagkaroon ng problema. Testerin natin yung kanyang power cord, baka nagkaroon ng problema or putol siya. So kailangan step by step talaga yung pagka troubleshoot natin para hindi na tayo mahirapan. Ayan guys. Walang reading sa ating tester. Mukhang putol itong power cord nya. Ayan o. So testing natin yung isang line. Ayan guys. So yung isang line nya okay. Pero dito sa isa, ayan o. Putol siya. Isa-isahin natin. So ito yung okay yung line nya. Try natin yung isa. Ayan guys. So wala siyang reading. So ibig sabihin walang problema sa kanyang motor. So dito siya nagkaroon ng problema. So hindi natin alam kung nandito. Pero try natin dito. Magpuputol tayo dito mga kalikot. Pero check natin kung baka nabalatan siya. Baka dito siya naputol. Minsan kasi dito eh. Disable natin yung kanyang power cord. Ayan, tapos switch natin. Ayan guys. So nagkaroon na siya ng reading sa ating tester. Ayan. Tapos yung number 2 nya, ayan. So ibig sabihin sira nga itong kanyang power cord. Hanapin natin kung saan siya banda naputol. Dito siya huling nag-bend. Dito tayo magpuputol. Dito na lang. Yan. Baka dito lang naputol. Pwede pa natin magamit yung kanyang power cord. Yan, isa-isahin natin. Ayun. Try natin sa kabila. Ayun. So nag-reading naman sa ating tester. So yung brown okay siya. So yung blue na lang sa kabila naman. Ayan guys. So ibig sabihin sa dulo siya nagkaroon ng problema, hindi dito sa puno niya. So dito siya nagkaroon ng problema kung saan siya naputol. Yung brown okay siya eh. Baka itong blue. So mukhang dito siya ayan, dito nga. Ayan guys dito siya nasunog. Ayan So sa blue siya nagkaroon ng problema. Tapos ito, ayan, malapit na rin. Naipit to dito sa screw nya. Tapos sa kakahila. Ikabit ulit natin yung dating power cord nya. So sa next update natin mga kalikot, puro salpak na tayo ng mga parts na bago. Tapos check na rin natin mamaya dito sa kanyang motor mga kalikot, baka ipit siya. Tapos ito, hinangan natin siya para tumigas. Maisuksok natin dito sa kanyang switch. Testerin ulit natin. Low natin. Ayan guys.
So may reading na sa ating tester, high. Ayan. So okay na siya mga kalikot. Ayusin lang natin ito mga kalikot, tapos check natin yung bushing shafting niya. So ayusin muna natin ito mga kalikot. So ganyan yung motor niya. Ito kasi ayan sumayad na yung fan niya dito sa kanyang casing. So baklasin natin lahat to. Tapos ayusin na lang natin kasi iba-iba na yung mga screw niya. Ayan. So natanggal na natin siya. Tapos linisin na rin natin, tapos lagyan ng oil. So ganyan siya mga kalikot. Ito ang ayusin natin kasi wala na yung lock niya doon sa kabila. Tinanggal muna natin yung kanyang gearbox dito sa kanyang motor mga kalikot, pero tinalian muna natin siya. Tapos ito loose thread na yung mga screw niya, so papalitan natin yan. Ibalik natin sa dati kasi yung fan niya mga kalikot naka-epoxy na siya so mahirap nang tanggalin pala. Ayan ayan, naka-epoxy na siya doon kaya pala mahirap tanggalin kanina. Ibalik natin siya sa dati, palitan lang natin yung mga screw. So dito okay na to, bali linisan lang natin kasi ayan sobrang lagkit na. Nahugasan na natin lahat mga kalikot, bali assemble na lang natin. Tapos yung mga screw na nilagay nila na hindi tama yung mga thread niya, papalitan na lang natin mga kalikot para maayos yung pagka kabit natin, hindi siya maluwang. Ginawa natin ng paraan yung kanyang screw mga kalikot, bali hindi na natin nilagay yung original niya or yung dati niya kasi loose thread na yung kabitan ng screw. Kaya ang ginawa natin, tinagos na lang natin dito sa harap papuntang likod. So may lock siya dito. Dito na lang natin siya nilock mga kalikot. So okay na siya matibay na. Tapos pre-wheel na rin yung kanyang bushing shafting. Nalagyan na rin natin ng oil mga kalikot. So buuhin ko na lang siya, tapos testing na natin. Or try na pala natin mga kalikot. Dito muna tayo sa low. Ayan guys. So yung high nya, ayan, malakas pala mga kalikot okay. Bali assemble ko na lang mga kalikot yung kanyang frame. So ang ginawa lang natin dito mga kalikot, ito lang binago natin siya kasi tabi-tabingi na. Pinalitan natin yung mga screw nya mga kalikot ito. So tinagos na natin yung screw nya simula dun sa harap hanggang dito. Tapos nandito na yung lock nya. Kasi yung dati kasi ayan ganito yung screw nya. So nahihirapan tayo, kaya diniskartehan na lang natin na screw na lang na Philip, tapos pinatagos na natin dito. So buti may nahanap tayong mahabang screw nya. Tapos nandito na rin yung lock nya sa likod mga kalikot. So yun lang yung ginawa natin guys. Nilinisan lang natin, tapos nilagyan natin ng oil. Binago lang natin yung mga nilagay na screw kasi iba-iba na yung mga screw nya. Okay, so assemble ko na lang siya mga kalikot. Tapos okay na. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa 5 electric pan na inaayos natin. So nakabili na tayo mga kalikot ng mga parts. So unahin muna natin yung stand fan. Tanggalin muna natin yung kanyang thermal fuse mga kalikot. Hanapin muna natin siya. Wala namang problema sa shafting bushing niya, okay naman. Malinis at saka walang gasgas or groove. Ang papalitan lang natin mga kalikot yung mga thermal fuse. So ito yung kanyang thermal fuse. Ito yung tatanggalin natin mga kalikot. Hanapin lang natin yung paa niya. So nandito yung isang paa niya. Tapos ito naman yung isa mga kalikot. Ayan. Ayan, natanggal na natin siya. So testerin ulit natin mga kalikot. Ayan, so hindi nagbasar yung ating tester. Lagyan ulit natin ng wire para ilabas natin yung thermal fuse. Dito natin siya ilagay sa open. Para kapag nagkaroon ulit ng problema, mas madali na lang tanggalin yung thermal fuse kapag na-open na ulit. Tapos lagyan natin ng insulator mga kalikot para hindi magdikitan yung mga terminal natin.
Yan, tatalian muna natin siya. I-check nyo lang mga kalikot yung pinagtatalian nyo dito. Baka may nakabanat na manipis na wire. Baka tinalian natin siya tapos sinigpitan. So, mapuputol natin. Nakabit na natin yung kanyang fuse mga kalikot. Ito siya. So, nakaseparate dito sa kanyang mga terminal dito sa mga wire. Papunta dito sa switch. So, nakaseparate siya dito para kapag may problema ulit or na-open yung kanyang thermal fuse, so ito lang yung babaklasin natin or yung mag-aayos. Hindi na nila babaklasin dito sa bandang puno niya dito sa mga wire na to. Ayan, testerin muna natin kung okay yung pagkagawa natin. Ayan. So, number 1, number 2, number 3, off. So, okay na siya mga kalikot. Bali, linisin ko na lang yung casing niya, yung bushing at saka shafting. Tapos salpak ulit natin, lagyan natin ng oil dito sa kanyang oil foam. Tapos dito na rin sa kanyang bushing. A few moments later. Natapos na natin siya nalinisan mga kalikot. Lagyan na lang natin ng langis. So kapag ganito guys na wala namang tama yung kanyang shafting, harap at saka yung likod, hindi na natin binabaklas dito. Or hindi na natin tinatanggal yung shafting kasi dito madaling kakalawangin. So kapag tinanggal natin yan, magasgasan yung ating bushing kasi kalawang na nga dito sa kanyang shafting. Bali dito na lang natin siya nililinisan dito sa loob ng bushing. So ayan siya. So wala namang tama yung kanyang shafting. Okay, assemble ko muna mga kalikot yung kanyang motor. Tapos lagyan natin siya ng oil. Tapos testing na natin mga kalikot. Na-assemble ulit natin mga kalikot. Testerin na natin yung kanyang motor. Ayan, naka-off. Number 1, number 2, number 3. Okay. So, okay na. Testerin naman natin kung grounded siya dito sa kanyang body. Ayan. Ayan. So, wala namang reading sa ating tester. So, try na natin sa kuryente mga kalikot. Na-plug na natin. Try na natin siya. Number 1. Ayan. Number 2. Number 3. Okay na siya mga kalikot. Ayan. Off na natin. Try naman natin yung kanyang swing. Ayan. Number 1 natin. So, okay pa naman yung kanyang gearbox. Number 2. Number 3. Ayan. So, proceed ulit tayo dun sa isang stand fan ulit. Dito tayo ulit sa isang unit natin mga kalikot. Ito guys, papalitan rin natin siya ng thermal fuse. Ingat lang mga kalikot sa pagputol natin. Baka maputol natin pati yung winding. Ayan. So, ito yung thermal fuse niya. Tapos tandaan nyo lang din mga kalikot kung saan nyo siya pinutol. Doon nyo rin ibabalik yung bagong thermal fuse. Short natin yung ating tester. Ayan. Testerin natin. Ayan mga kalikot oh. Walang reading sa ating tester. So ibig sabihin open na siya. Same pa rin dun sa nauna mga kalikot. Lagyan natin siya ng wire. Dito natin mamaya idudugtong yung ating thermal fuse para hiwalay siya dito sa mga terminal na to. So, iwalay natin siya dito para kung sakaling nagkaroon ulit ng problema mga kalikot, ito lang yung tatanggalin nila kasi nakabukod na yung ating thermal fuse. Nadugtungan na natin siya ng wire. Lagyan na natin siya ng insulator mga kalikot. Yan, tapos talian na natin. Pagdugtungin ulit natin ito, irekta natin. Testerin natin siya kung okay pa yung kanyang winding. Baka mamaya kasi kaya natin ginaganito para ma-check lang natin kung okay pa yung kanyang winding motor. Kasi mamaya yan, nilagay na natin yung fuse, may problema pa pala. So, doble trabaho tayo. Okay, napagdugtong na natin yung kabitan ng thermal fuse. Testerin natin yung kanyang power cord. So, switch na natin.
Ayan guys. So may reading sa ating tester. Number 2. Bakit wala yung number 3? Ayun. So nagluloko lang dito sa ating tester. Okay. 1, 2, 3, 0. Okay. So saka na natin ikabit yung kanyang thermal fuse. So ganun lang guys. Kapag makabisado nyo naman yung pagre-repair ng electric pan, so madali na lang. Lalo na kung nakuha nyo na yung step by step niya. Same pa rin mga kalikot, lagyan natin ng insulator yung mismong ulo ng kanyang thermal fuse. So ganyan siya. Para hindi basta-basta ma-open yung kanyang thermal fuse kapag nainitan yung ating thermal fuse. So mas maganda kapag ganyan mga kalikot. Hindi man tayo yung susunod na magre-repair nito, at least malinis siya. Ayan o. Kailangan kasi yung ating thermal fuse nakadikit talaga mismo sa ating winding para pag nagkaroon ng problema, iinit yung ating winding, kusa nang bibigay yung ating thermal fuse. Lalo na kapag ipit yung ating bushing shafting, tapos hindi natin nakita na hindi na pala umiikot yung ating electric pan, so iinit itong motor natin. So yun yung trabaho ng thermal fuse, kapag nainitan siya, yung sobrang init na, kusa na siyang bibigay. Kaya importante talaga mga kalikot na may thermal fuse yung ating electric pan. Testerin ulit natin. Ayan, naka-test point na tayo dito sa kanyang power cord. Ayan, number 1 natin. Ayan mga kalikot. May reading sa ating tester. Ayan, number 2, number 3. Okay. Next natin, lilinisan na lang natin mga kalikot yung kanyang bushing shafting. So ito guys, wala namang problema sa kanyang bushing shafting. Same pa rin mga kalikot, hindi natin tinanggal yung shafting niya dito sa harap. Kasi okay naman yung shafting niya dito. Wala namang tama or groove or gas-gas. So lalagyan ko na lang siya ng langis mga kalikot dito sa kanyang oil pump. Tapos dito sa kanyang bushing shafting. Tapos salpak ko na siya and then try na natin ulit mga kalikot. Naglalagay lang pala tayo dito ng oil banda dito sa itaas mga kalikot kapag nakatayo itong electric pan, kasi wag na natin ilagyan pala yung nasa baba kasi kusa na rin yan bababa yung oil. Kaya dito tayo maglalagay sa itaas mga kalikot. Natapos na natin na-assemble mga kalikot. Ayan o, ganyan siya kalinis mga kalikot. Tapos pre-wheel na rin yung kanyang bushing shafting. Ayan o, ganda ng ikot niya, smooth. Okay, testerin muna natin syempre. Ayan, number 1 natin. So may reading sa ating tester. Number 2, number 3, 0. Ayan, okay. Testerin naman natin kung grounded siya. Ayan. Basta alam nyo lang mga kalikot yung step by step na gagawin nyo, madali lang ang pagre-repair ng electric pan. Ayan mga kalikot. So wala siyang reading. Ibig sabihin hindi siya grounded. Ayan. So try na natin sa kuryente mga kalikot. Plug na natin. Tapos switch na natin siya mga kalikot. Ayan, number 1. Lagyan natin ng swing. Ayan, number 2. Okay. Number 3. Ayan. So okay na siya mga kalikot. So proceed ulit tayo mga kalikot doon sa isang unit natin. So okay na to. So ito guys, okay naman yung kanyang motor. So wala nga lang siyang thermal fuse kasi siguro napagawa na to dati. So hindi nila nilagyan ng thermal fuse. Testerin muna natin. Pero na-tester ko na ito mga kalikot. Okay naman yung kanyang motor. Yan, short muna natin yung ating tester. So okay naman. Testerin natin yung number 1, yung white, number 2, yung black, number 3, yung red. So okay naman mga kalikot. Okay yung kanyang motor. Tapos ito mga kalikot, ayan, basag-basag na yung kabitan ng lock ng kanyang bushing. So ito yung bushing niya kasi mga kalikot, ayan o, may tama na. Nung tinanggal natin to, nahirapan tayong magtanggal kasi sobrang sikip tapos sobrang dumi. Ayan, tapos parang pinilit ito na tinanggal. Kaya pati yung kanyang cover ng kanyang bushing nasira na rin. Ngayon may binili tayo, papalitan na lang natin. So ito siya.
Tapos may extra naman tayong bushing kasi sira na nga itong bushing nya. Ito na yung ilalagay natin. So ito guys, bago na to. Yan. Ang gagawin ko muna mga kalikot, linisin ko muna yung casing ng motor nya. So dito, ayan, nangingitim na yung winding nya. Kasi nung binuksan natin to, maraming used oil na nilagay. Kaya pati dito sa kanyang gearbox, ayan o, parang used oil yung ginamit. Tapos dito, nilagyan nila ng grasa. Kaya sobrang lagkit. So huhugasan ko muna mga kalikot yung bushing shafting nya. Tapos itong casing ng kanyang motor. So dito sa bandang likod na bushing nya, okay naman. Wala siyang gas-gas. Hindi katulad nito guys, oh. May groove na siya doon, parang naguhitan na siya. So baka isalpak natin, baka kakainin niya lang yung shafting natin. Okay, hugasan ko muna mga kalikot. Tapos i-next natin, lagyan natin siya ng thermal fuse. Nilagyan rin natin siya ng oil po mga kalikot para importante ito para tumagal yung kanyang oil dito sa kanyang bushing. Same pa rin mga kalikot, dito natin lalagyan ng thermal fuse sa kanyang main line dito sa kulay green or yung kanyang common wire. So dito tayo maglalagay mga kalikot ng thermal fuse. Testerin din natin yung kanyang thermal fuse, yung bago. Yan, short muna natin. So okay naman. Ayan guys. Yan, bago natin ikabit. Dito natin banda ilagay yung kanyang thermal fuse. Puputulan lang natin konti itong kanyang paa ng thermal fuse. Ayan. Mamaya pala mga kalikot, papalitan natin ito ng wire kasi disc pan pala to. So baka hindi na umabot yung wire niya. Ito lang, 4 na wire lang. So yung yellow okay naman to kasi mahaba naman. Para naman to sa kanyang capacitor. So dito lang guys, white, black, red at saka yung green. Kaya pala tayo napabili ng wire niya. So mamaya kapag natapos na natin na ikabit yung kanyang thermal fuse, isusunod na natin ikabit itong mga wire niya mga kalikot para sabay-sabay na matalian. Ayan guys, nalagay na natin yung kanyang thermal fuse. Ayan, nakabukod na siya. Tapos nalagay na rin natin yung kanyang mga wire. Ayan, mahaba na. Ayan o. Kasi baka mamaya sinalpak natin dun sa disc pan, maiksi lang kasi yung natirang wire nya nung binaklas natin kasi baklas-baklas na yung motor nito dun sa kanyang base. Salpak na lang natin mga kalikot, lagyan natin ng oil. So yun na lang yung gagawin natin. Tapos ito pala mga kalikot, nadurog na rin yung bandang harap na spacer nya. Kaya lalagyan natin. So ito na lang yung ilalagay natin. Tapos ibabalance natin mamaya kung tama yung haba nito, yung spacer na nilagay natin. Bali lalagyan na lang natin ng oil, yung kanyang oil po mga kalikot. Tapos yung bushing shafting nya, na-balance na natin siya. Bali salpak na lang natin mamaya mga kalikot. Nakabit na natin yung kanyang gearbox mga kalikot. Ikabit naman natin itong kanyang capacitor. Bago natin ikabit mga kalikot, testerin muna natin. Yan. Ito guys, 1.5 microfarad. Check natin kung may ma-reading tayong 1.5. Ayan, 1.5 yung nare-reading natin. So ibig sabihin okay pa itong kanyang capacitor mga kalikot. Testerin ulit natin yung kanyang motor mga kalikot. Tapos check na rin natin kung grounded yung ginawa natin. Yung white nya number 1, so may reading naman sa ating tester. Yung number 2 yung black, number 3 yung red. Ayan, so okay naman. I-ground natin.
Wala namang reading sa ating tester. Yan, isa-isahin natin para sigurado. Yan. Okay. Ayan. So, try na natin siya mga kalikot. So, yung switch nito mga kalikot, naiwan na doon sa bahay ng may-ari. Kasi naiwan yung kanyang base niya doon. So, itong motor lang yung kinuha natin para hindi malaki. Try natin. Lagyan natin ng electrical tape para makita natin na umiikot yung ating electric pan. So, ito yung kanyang common na wire, yung main line. So, ito yung itutusok natin mga kalikot dito sa ating saksakan kasi wala nga siyang switch na iwan doon sa bahay ng may-ari. Try na natin siya. So, ito yung number 1 niya, yung white. Ayan mga kalikot, oh. Okay. So, yung number 2 natin, yung kulay black. Ito guys, yan, kulay black siya, number 2. Okay. Try naman natin yung number 3, yung red. Okay. So, ibig sabihin, okay yung ginawa natin mga kalikot. Proceed ulit tayo dun sa isang unit natin mga kalikot. Yun na yung last natin na kakalikutin. Ito guys, nagawa na natin to, natalian na natin siya. Tapos nakaabang na rin yung ating lagayan ng ating thermal fuse. So nagawa na natin to nung nakaraan. Lalagyan natin siya ng thermal fuse kasi sira yung dating thermal fuse niya. Hanap na lang tayo ng pwesto ng ating thermal fuse. Lagyan ulit natin ng insulator yung kanyang thermal fuse, yung mismong ulo niya, yan, para hindi madaling ma-open or masira yung ating thermal fuse. Meron kasi yung sensitive na thermal fuse mga kalikot, konting init lang bumibigay na kagad. Kaya naglalagay tayo ng insulator para kahit papano hindi basta-basta na bumigay yung ating thermal fuse. Uulitin lang natin mga kalikot kapag nagtatali tayo. I-check nyo dito guys sa pinagtatalian natin kung baka may naka-straight na hibla ng winding or magnetic wire, lalo na yung banat na banat. Baka matalian natin siya tapos bigla nating hinigpitan, mapuputol siya. Yan yung i-check natin. Kabila niyan pati dito sa loob mga kalikot. Ito na yung ginawa natin mga kalikot. Ayan o, ang linis niya. Linisan ko muna mga kalikot itong housing niya. Ito. Wala namang problema dito sa kanyang bushing shafting. Madumi lang talaga siya. So na-check na natin to. Bali hugasan ko lang or linisan natin ng gasolina. Tapos lagyan natin ng oil. Tapos salpak na natin mga kalikot. Testerin pala natin mga kalikot. Baka nung tinatalian natin, nagkaroon siya ng problema or naputol natin yung winding nya. So nasa ohms ulit tayo or continuity. Ayan, may reading sa ating tester. Ayan. Okay. Much later. Nasalpak na natin yung kanyang motor mga kalikot. Nalagyan na rin natin ng langis. Bali i-align na lang natin mga kalikot. Dito sa guide ng frame niya mga kalikot, ayan, na putol na yung or nabasag na yung thread niya dito, yung panglock ng frame niya. So ang gagawin natin mga kalikot, isasama na lang natin sa tornilyo or screw itong guide ng frame niya. Yan, so isasama na lang natin sa screw. Ito yung ginawa natin mga kalikot, yung guide niya dito sa likod na naka-screw siya doon. Tapos yung itong frame niya, dito naman siya naka-screw. Dati kasi mga kalikot na alambre yung pinangtali nila, tapos umuuga-uga.
Okay, assemble na natin siya mga kalikot. Okay na yung frame niya. Ayan o. So, hindi na siya maalog-alog. 2,000 years later. Nabuo na natin siya mga kalikot. Ginawa natin ng paraan yung kanyang frame. Bali, naka-screw na siya doon sa kanyang casing ng motor. Tapos, ang ginawa pala natin dito, inayos natin yung kanyang motor. Yung mga panali niya. Tapos, yung dati niya kasi open na yung kanyang thermal fuse. Pinalitan natin ng bagong thermal fuse mga kalikot. Tapos nakaseparate na yung thermal fuse niya. Tapos nag-cleaning rin tayo mga kalikot. So try na natin siya. Naka-plug na yan. Yan, number 1 natin. Ayan guys. So okay naman yung starting niya. Number 2 natin. Ayan. Number 3. Ayan, okay na siya mga kalikot. So, yun lang yung mga ginawa natin mga kalikot. Minsan, sa isang video natin, 5 electric pan yung ginagawa natin mga kalikot kasi hindi natin pwedeng isa-isa kasi marami tayong inaayos na electric pan. Kaya, minsan, 2, 3 hanggang 5, sinabay-sabay na natin sa isang video. Bali, subaybayan nyo na lang mga kalikot or panoorin nyo na lang kung paano natin ginawa yung mga troubleshoot ng mga electric pan. So hanggang dito na lang mga kalikot yung video natin para dito sa 5 electric pan na inayos natin. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Kapag nagustuhan nyo mga kalikot yung mga ganitong mga video, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.